Isipin mo, ano kaya ang mangyayari kung pipilitin mong manatiling gising hindi lang isang gabi, kundi ilang araw? Sa una, parang kaya pa. Parang normal lang. Pero habang tumatagal, may mga bagay na unti-unting nagbabago hindi lang sa katawan mo, kundi pati sa isip mo. At ang totoo, hindi mo gugustuhing maranasan ang lahat ng iyon. Karamihan sa atin, iniisip na ang puyat ay simpleng pagod lang. Pero may mas malalim na epekto ito na hindi agad napapansin. May mga sintomas na dahan-dahang lumalabas at habang tumatagal kang gising, mas nagiging kakaiba ang mga ito. May mga taong nakaranas nito at hindi nila inaasahan ang nangyari sa kanila. Kapag hindi ka natulog ng ilang araw, ang katawan mo ay nagsisimulang mag-shutdown paunti-unti pero hindi ito biglaan. Isa itong tahimik na proseso na parang unti-unting nawawala ang kontrol mo sa sarili mong katawan at isip. Sa unang araw ng hindi pagtulog, mararamdaman mo agad ang pagod. Mabigat ang talukap ng mata mo, mabagal ang kilos mo, at parang lutang ka sa sarili mong mundo. Kahit simpleng gawain, nagiging mahirap gawin. Habang tumatagal, ang utak mo ay nagsisimulang mawalan ng focus. Nahihirapan kang mag-concentrate at ang mga bagay na dati mong naiintindihan agad ay biglang nagiging komplikado. Parang may ulap sa isip mo na hindi mo maalis. Mapapansin mo rin na nagiging emosyonal ka. Madali kang mainis, malungkot o magalit kahit sa maliliit na bagay. Ang kontrol mo sa emosyon ay unti-unting nawawala at minsan hindi mo na maintindihan kung bakit ganun ang nararamdaman mo. Sa ikalawang araw, mas lalala ang epekto. Ang katawan mo ay parang humihingi na ng pahinga pero pinipilit mo pa rin. Dito nagsisimulang magpakita ang mas seryosong sintomas tulad ng panginginig ng kamay at pananakit ng ulo. Ang memorya mo ay naaapektuhan na rin. Nakakalimutan mo ang mga bagay na kakagawa mo lang. Minsan, hindi mo maalala kung anong sinabi mo ilang minuto lang ang nakalipas. May mga pagkakataon din na parang nawawala ka sa realidad. Nakatingin ka pero hindi ka talaga present. Parang nanonood ka lang ng sarili mong buhay mula sa malayo. Habang pumapasok ang ikatlong araw, nagsisimula na ang delikadong bahagi. Dito maaaring makaranas ang isang tao ng hallucinations, mga bagay na nakikita o naririnig na hindi naman talaga totoo. Maaaring makita ka ng anino na gumagalaw kahit wala naman, o makarinig ka ng tunog na hindi marinig ng iba. Sa puntong ito, hindi mo na alam kung alin ang totoo at alin ang hindi. Ang katawan mo ay nagsisimula ring bumagal ang response. Ang reflexes mo ay humihina, kaya nagiging delikado ang paggawa ng mga gawaing tulad ng pagmamaneho o paggamit ng mga kagamitan. Ang immune system mo ay humihina. Ibig sabihin, mas madali kang magkasakit dahil ang katawan mo ay wala ng sapat na lakas para ipaglaban ang sarili nito. Ang puso mo ay naapektuhan din. Ang tibok nito ay maaaring maging irregular at tumataas ang risk ng mga seryosong kondisyon sa kalusugan. Habang tumatagal pa, ang utak mo ay nagkakaroon ng tinatawag na microsleep. Ito ay mga sandaling bigla kang nakakatulog ng ilang segundo kahit hindi mo namamalayan. At dito na nagsisimula ang mas nakakatakot na bahagi dahil hindi mo na kontrolado ang sarili mong katawan. Minsan, sa gitna ng pakikipag-usap o paggawa ng isang gawain, bigla ka na lang mawawala, parang napuputol ang oras. Pagbalik mo, hindi mo alam kung ilang segundo o minuto ang lumipas. At ang mas nakakabahala, hindi mo ito napapansin agad. Sa puntong ito, ang utak mo ay desperadong naghahanap ng pahinga. Kahit anong pilit mong manatiling gising, kusang gumagawa ng paraan ng katawan mo para magnakaw ng tulog. Habang nagpapatuloy ang ganitong estado, ang realidad mo ay nagsisimulang mag-distort. Ang simpleng anino ay nagiging tao. Ang may hinang tunog ay nagiging malinaw na boses. At kahit alam mong imposible, parang totoo pa rin ang lahat. Unti-unti, nawawala ang kakayahan mong magdesisyon ng tama. Ang mga simpleng pagpili tama o mali ay nagiging magulo. Parang may delay ang utak mo sa pagproseso ng impormasyon. Ang oras ay nagiging kakaiba rin ng takbo.
Minsan parang sobrang bagal, minsan naman parang ang bilis. Nawawala ang sense mo kung anong normal. At dito mo mararamdaman ang matinding pagkalito. Hindi mo na alam kung anong araw na, kung anong oras na, o kung gaano ka nakatagal gising. Ang katawan mo, kahit pilit mong ginagamit, ay parang nauubusan na ng lakas. Mabagal ang galaw, mahina ang koordinasyon, at madalas kang matisod o magkamali. May mga pagkakataon ding makakaranas ka ng biglaang paglamig o pagpapawis, kahit hindi naman nagbabago ang temperatura sa paligid mo. Habang lumalala ang kondisyon, pati pananalita mo ay naapektuhan. Nauutal ka o minsan hindi mo mabuo ang gusto mong sabihin. Parang hindi nagtutugma ang isip at bibig mo. Ang emosyon mo ay nagiging unpredictable. Sa isang sandali, maaari kang tumawa at sa susunod, bigla kang malulungkot o magagalit ng walang malinaw na dahilan. Sa puntong ito, ang katawan mo ay nasa survival mode na. Hindi na ito normal na paggana, ito ay isang uri ng pagprotekta laban sa tuluyang pagbagsak. Pero kahit ganito na ang mangyayari, may isang bagay na hindi pa rin tumitigil ang pagnanais mong manatiling gising. At dito nagiging mapanganib ang sitwasyon. Dahil habang pilit mong nilalabanan ng antok, mas lalo mong inilalagay sa panganib ang sarili mo. Ang katotohanan, ang katawan ng tao ay hindi dinisenyo para manatiling gising ng matagal. May limitasyon ito at kapag nilampasan mo iyon, may kapalit. Hindi ito simpleng pagod lang. Isa itong unti-unting pagkawala ng kontrol sa isip, sa emosyon at sa mismong realidad. At kapag umabot ka sa puntong hindi mo na ma-differentiate ang totoo at hindi doon mo marirealize kung gaano kahalaga ang tulog. Dahil ang tulog ay hindi lang pahinga. Isa itong pangangailangan kasing halaga ng pagkain at paghinga. At kapag ipinagkait mo ito sa sarili mo, ang katawan mo mismo ang gagawa ng paraan para kunin ito kahit labag pa sa gusto mo. Kaya ang tanong ngayon, hanggang saan mo kayang labanan ang antok bago ka nito tuluyang lamunin? Pero paano kung sabihin ko sa'yo, may mas malala pa sa pagkawala ng kontrol, isang yugto kung saan hindi ka lang basta inaantok, kundi tuluyan kang dinadaya ng sarili mong isip kahit gising ka pa. Tinatawag ito ng iba na micro-sleep episodes. Mga sandaling ilang segundo lang, pero sapat para mawala ka sa realidad. Sa panahong ito, hindi mo na lang basta nararamdaman ang pagod, nagsisimula ka ng mag-off nang hindi mo namamalayan. Habang nakatitig ka sa isang bagay, bigla na lang mawawala ang focus mo. Hindi dahil nag-iisip ka, kundi dahil sandaling pinatay ng utak mo ang kamalayan mo. At ang mas nakakabahala, kahit nakadilat ang mga mata mo, tulog ka na pala. Isipin mo naglalakad ka, nagmamaneho, o may na isang mahalagang gawain pero sa loob ng ilang segundo, wala ka talaga. Pagbalik mo, parang walang nangyari. Pero sa pagitan ng mga sandaling iyon, pwedeng may nangyari na hindi mo na mababawi. Habang tumatagal, mas humahaba ang mga sandaling ito. Ang ilang segundo ay nagiging mas matagal at ang panganib ay mas lalong lumalaki. Nawawala na rin ang boundary ng panaginip at realidad. Minsan, kahit gising ka, parang nananaginip ka pa rin. Makakakita ka ng mga bagay na wala naman talaga. Makakarinig ka ng mga boses na hindi mo maipaliwanag. At ang pinakadelikado, nagsisimula mo ng paniwalaan ng mga ito. Ang utak mo, sa desperasyon nitong makabawi ng pahinga, ay gumagawa ng sariling shortcut. Pinagsasama ang panaginip at realidad. Dito natuluyang nagiging unpredictable ang kilos mo. Maaari kang gumawa ng desisyon na hindi mo naman talaga gagawin kung malinaw ang isip mo. Maaari kang mapahamak o makapahamak ng iba. At kahit nararamdaman mong may mali na hindi mo na alam kung paano to ihihinto. Dahil sa puntong ito, hindi ka na lang basta pagod. Ikaw ay nasa bingit ng tuluyang pagbagsak. Ang totoo, hindi mo kayang ipanalo ang laban na ito. Sa huli, laging mananalo ang katawan mo. At kapag pinilit mo pa tong labanan,
hindi lang antok ang kalaban mo kundi ang sarili mong kaligtasan. Paano kung hindi dito nagtatapos ang panganib? Paano kung ang mga sandaling nawawala ka ay hindi lang basta epekto ng pagod kundi babala ng mas malalim na problema? Dahil sa likod ng microsleep may isang mas tahimik, mas mapanganib na kondisyon, ang tuluyang pagkapagod ng utak na hindi na basta naaayos ng simpleng tulog. Kapag umabot ka sa puntong ito, hindi na sapat ang ilang oras na pahinga. Kahit matulog ka pa, parang may kulang pa rin. Parang may bahagi ng isip mo na hindi na talaga bumabalik sa dati. Unti-unti, mapapansin mong bumabagal ang reaksyon mo. Ang mga simpleng desisyon na dati mong nagagawa agad, ngayon, kailangan mo pang pag-isipan ng matagal. At habang iniisip mong kaya ko pa, doon ka lalong nalalapit sa panganib. Dahil ang utak mo, kahit hindi mo aminin, ay nagsisimula ng sumuko. Minsan, hindi mo na napapansin na paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay. Parang naka-auto mode ka. Kumakain, naglalakad, nagsasalita, pero hindi ka talaga present. At dito pumapasok ang mas nakakatakot na parte, ang pagkawala ng kontrol sa sarili mong katawan. May mga pagkakataon na kikilos ka nang hindi mo maalala kung bakit. May mga salitang lalabas sa bibig mo na hindi mo intensyon. Parang may ibang ikaw na pansamantalang humahawak ng manibela ng isip mo. Habang tumatagal, mas nagiging malabo ang linya ng alaala. Hindi mo na matukoy kung alin ang totoong nangyari at alin ang gawa lang ng pagod mong isip. May mga bahagi na tila burado na parang hindi na talaga nangyari. Ito ang epekto ng matinding sleep deprivation, isang estado kung saan ang utak mo ay nagkakaproblema na sa pagproseso ng realidad. Hindi lang to simpleng antok, isa itong unti-unting pag-collapse ng cognitive function mo. Ang mas delikado, hindi to agad napapansin ng karamihan dahil iniisip lang nila pagod lang to. Pero ang totoo, bawat araw na pinipilit mong magpatuloy kahit kulang sa tulog, unti-unti mong sinisira ang kakayahan mong mag-isip ng malinaw. At sa isang iglap, maaaring mangyari ang hindi mo inaasahan, isang maling desisyon, isang aksidente, isang pagkakamali na hindi mo na mababawi. Maaari itong mangyari habang nagmamaneho ka. Isang segundo lang na pagkawala, sapat na para magbago ang lahat. O habang may ginagawa kang mahalagang trabaho, isang maliit na error na may malaking consequence. At kapag nangyari na to, doon mo lang marirealize kung gaano kalaki ang naging epekto ng pagod na binaliwala mo. Pero sa puntong iyon, huli na ang lahat. Ang totoo, hindi ka niloloko ng katawan mo, binabalaan ka nito. Ang bawat antok, bawat pagkawala ng focus, bawat microsleep ay sigaw ng katawan mo na kailangan mo nang huminto. Dahil sa laban na ito, hindi sukatan ng lakas ang pagpupuyat. Ang tunay na panalo ay ang marunong makinig bago pa tuluyang mawalan ng kontrol.